Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ngayon ay bago ako bumati sa inyong lahat ay gusto ko lang munang bigyan ng pansin ang kahilingan ni Miss Chinchin Gutierrez. Kung tayo ay may mga estudyante sa ating YouTube channel, si Miss Chinchin Gutierrez ay ampon ko sa aking YouTube channel. Okay, ito na ang sagot ko sa iyo, anak. At ay babasahin ko na. Sabi niya, Tay Gunsmith, baka pwede kang mag-demo ng 22 pistol na 1911 ang forma, if meron. Kung paano gumawa, mahirap kasi ma-imagine ang function niyan kasi tagilid. Patamaan yan, walang primer, kaya mahirap gawin compare sa may mga primer. Bala ko kasi gumawa ng ganun sa na project, baka sakaling maintindihan kung function niya, lalo na sa firing pin na pumapalo ng kapsula. Okay, bago natin yan nabigyan ng pansin, ay gusto ko lamang muna bumati sa inyo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga FW. Sa mga panig ng mundo, dalangin ko kayo ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, ilayo ng malayo sa mga disgrasya, aksidente, at ingatan natin ating mga kalusugan na huwag tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Ayan, at gusto ko lamang munang mag-shoutout at pasalamatan ang mga nagpadala ng tulong sa ating mga beneficiary ng mga estudyante sapagkat tayo isang charity vlogger. Hindi po tayo gumagamit ng mga ng ating mga charity para gawa ng video. Ginagamit po natin yung ating maliit na kaalaman para kumita sa YouTube. At tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Okay. Tayo naman po ay sapat ang kinikita dito sa ating kumpanya at tayo ay nakapagpaaral na ng mga anak. Wala na tayong pinapag-aral, kaya naisipan kong gumawa ng YouTube channel at itulong sa mga mag-aral na medyo kapos. Okay, ayan. At yan po ang ating GCash number sa mga may gusto magpadala, tumulong. Maraming salamat sa inyo. At kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, maraming salamat sa iyong ipinadalang tulong. At gayon din sa aking kaibigan dito na si Architect Arnel Salvador. Okay, at gayon din kay Buy Umay, kay Jubel Platoon. Ayan, maraming salamat sa inyo sa inyong tulong. Tayo po hindi tumitingin sa laki na halaga. At doon sa mga tumulong na hindi nagpakilala, please, gusto ko kayong i-shoutout at pasalamatan sa aking mga vlog. Ayan, at tutugunan na natin ang kahilingan ni Miss Chinchin Gutierrez. Si Miss Chinchin Gutierrez po ay aking hinahanga sapagkat siya isang lady mechanic. Kumbaga nakaka-relate ako sa kanya dahil ako ay galing sa pagmimekaniko. Ako ay produkto ng magulang na mekaniko. So at naging gunsmith. So kaya hindi natin bibigay si Miss Chinchin Gutierrez. Ayan, bago ang lahat, gusto ko lamang munang ipaliwanag sa inyo kung ano ang function ng primer. Ito po hindi kape. Mga primer po ito. Ayan halos kalahati na primer yan. Okay, kukuha tayo ng mga ilan. Ang primer ay ito ang nag-i-ignite. Ito ang igniter. At pag ito ay tinamaan yan sa gitna ng firing pin, pag naggitna yan, ayan ay may pulbura yan na ang pulbura nito sa loob ay sobrang sensitive. Pag napitpit ay umaapoy. Yan, nagkakameron siya, umaapoy. Kaya yan ang sumusunog doon sa mga pulbura na nasa loob naman ng kapsula. Yan, yun lang ang gusto kong malaman. Kasi i-compare natin ito sa mga 22 na mga walang primer. Kung i-kumpara natin ang ay walang primer ito, hindi kamukha ng mga hindi kamukha ng mga bala na may primer. Ayun yung primer. Ayun. So ito ay rimfire ang 22. Sa gilid tumatama. Kasi nga itong primer na ito, hindi lang pulbura ang laman nito,
parang manipis na pulbura, dumaan ako sa pagkabata, bumibili akong tawag namin piston, yung binabala namin sa mga paputok. Yan, kami bata pa. Ganun ang laman nito na pag pinapalo mo, pumuputok o nag-aapoy. So ganun ito, yun ang laman yan. Ang pulbura nito ay hindi man kaparehas ng pulbura na laman nito. Ito, mas sensitive ito. Ito, ang pulbura nito sa loob ay mag-aapoy lang kung madidikitan din siya ng apoy. Kaya ito ang primer, ito ang unang nag-aapoy. So ayan. So bakit naman ang 22 ay wala naman siyang primer, ay bakit nag-aapoy? May primer po ito. Kumbaga ang loob po nito, ito, pag tinanggal ninyo ito, ang primer niyan ay nasa loob. Kaso lang, kaya mag-ignite lang yan. Ang primer niyan ay parang papel lang, parang papel na bilog na sinlaki nitong loob na ito. Kaso mo, pag tinamaan yung gilid, kasi ang primer, ang pulbura ng primer, dapat yan ay mapitpit. O maipit siya, maipit. Pag siya ay naipit, doon siya puputok. So, ito, pag tinamaan mo sa gitna, hindi siya puputok kasi ang gitna nito ay walang bakal o wala siyang magdedent lang siya. Magdedent. Ngayon, dahil ito ay kumbaga ay itong kanyang basyo ay may labi siya, itong labi na to, pag napitpit itong labi na to, doon siya magi-ignite. Alam naman ninyo ang ignite, counting parang lighter, spark lang na maliit na ganon, at ng butane, mag-aapoy na. So ganun yan. Pag napitpit mo yung gilid nito, saka siya mag-aapoy. So ayun. Kaya ang pinoproblema ni Miss Chinchin yung paggagawa ng firing pin. Kung paano niya gagawa siya ng bolt o na ang firing pin ay sa gilid tumatama. Kung po pwede ko lamang ipadala itong mga sirang 22 na ito, kung mga 8 siguro 10 makakabuo pa ito. Hindi ko lang ito pwede ipadala sa Pilipinas. Makukulong tayo. Ang dami ko kasi dito. Ang dami kasi dito mga sira na mga Walter na mga ganito. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo, kung pag kayo ay naglagay ng bala dito, ang firing pin ay doon tumatama, doon sa taas na yon. Lahat ng 22 rimfire doon tatama. Ayun doon. So paano nangyayari yon? Kung ikukumpara natin ang mga bolt, kamukha nitong mga pang 223, ayan ang firing pin ayun nasa gitna, ang firing pin. Ang 22, ang firing pin nandito sa gilid. Ito nasa gitna, ang firing pin. Papakita ko sa inyo. Ito yung bolt nito. Ito. Kung mapapansin niyo, ito ang laman niya ito. Ito ang laman niya. Yun. Kung mapapansin niyo, ang firing pin niya ay nasa taas. At saka ang mga firing pin ng kalimitan ng 22 ay hindi man pointed. Parang palakol flat siya. Ayun, ang firing pin niya. Yun. Kaya kung ikaw ay gagawa ng bolt, hindi ka magbubutas dito. Ang nangyayari niyan ay yung taas ay kinanalan, nilagyan ng kanal. Ayan nilagyan ng kanal. O pwede ka ring magbutas, pwede mo rin siyang butasan dito. Hindi sa gitna. Ang butas mo ay dito sa gilid. Sa gilid nito. Kung saan ito ay nakatayo na ganyan. Ayan. Dito ang butas niyan sa gitna. Ang design nito ay hindi siya binutasan kundi kinanalan. Para yung kanyang firing pin, ito. Parang yung kanyang firing pin ay andyan, yun yung firing pin niya. Na pag pinalo siya dito, pag pinalo siya ng hammer dito, ayun yung firing pin niya. Pag pinalo siya ng hammer dito, lalabas yung
Kuha tayong panundot. Lalabas yung pairing pin niya dito. Doon, ayun o. Maliwanag ba? Yun yung pairing pin o, yun. Yun yung pairing pin. Pagka ano, nasa taas siya. Ito yung pairing pin niya. So, maliwanag sa iyo, Miss Chinchin. Okay? So, andi dito yung pairing pin niya sa taas. Okay, putol ang pairing pin nito. Dito pumapalo. Pag pinalo niya dito yung pairing pin, ay siyempre, aabantin pa ganun. Parang ito. Bibigay ko na sana ito sa iyo. Pwede pa itong buuin. Complete itong mga baril na to. Kasi lang di natin pwedeng iuwi. Ang dami nito eh. Siguro mga 10 yun nandito ko eh. Ayan o. Apakaganda pa naman ito. Apakaganda pa naman ang forma nito. Oh. Pang ano? Pang concealed ito. Bagay na bagay sa mga babae. At saka mahal ito. Walter to. Walter ang brand nito. Maganda to. Eh sa dami ng pumuputok dito mga babae, talagang sumusuko yung mga baril namin dito. Kasi sa isang araw, hindi lang 100 ang pinuputok na isang baril dito. Okay? So, ayan. Kung halimbawa, nandyan yung, lalagay tayo ng basyo lang. Huwag tayo maglagay ng live ito. Kung halimbawa, nandyan yung ano, patatamain mo yung firing pin yan, hindi sa gitna, kundi sa gilid. Sakto. Okay. So, kung ito yung tapat ng bala niya, yung tapat ng inupuan ng bala niya, yan, puputok siya kung tatama. Yun kasi ang pinaka-firing pin niya eh, yun oh. Yun lang ang pinaka-firing pin niya. May mga firing pin din naman na pointed ang 22, basta basta sa labi mo patatamain. Sa labi mo patatamain. Ayan. Okay. Kung alam ko lang yung shop mo eh dadayuin kita diyan at ipagtuturno kita. Okay, ayan. Doon mo patatamain yung firing pin. Yung firing pin doon patatamain. Napakadali. Alam mo, sa mga 22 ako nag-umpisang gumawa ng mga baril, mga rifle pang ginagawa ko. Ang ginagawa ko noon yung mga air rifle, kino-convert ko sa ano, kino-convert ko sa mga air rifle na kino-convert ko sa 22. Ayan, ito yung ginawa kong air rifle dito. May magazine siya. Ginawa ko ito. Ang magazine nito ay ano lang, ito ilagayan lang ng bala. Ayan, lagayan lang ng bala ito. So, wala siyang hangin kaya hindi ko may putok ngayon. At ang style nito ay parang M16. Ayan o. Pag hinatak mo siya, ito. Manual lang ang pag-ikot ko nito. Manual lang. Ayan. So, yun ang ano. Pinakita ko lang itong ginawa ko. Na air rifle. Yan. So sana kung may follow-up question ka, itanong mo lang sa akin. Basta ito ang bolt ng center fire. Ito ang bolt ng center fire at ito naman ang bolt ng rim fire. Ito ang pagkakaiba. Ayan o. Pinagtabi ko na. Okay? Center fire, rim fire. Okay, so ganun ang pagkakaiba ng ano, madali lang. Yung pagbubutas lamang ng firing pin ang pagkakaiba. Sa gilid mo patatamain yung firing pin. Okay? At maliit lang naman ang talab ng ano eh, maliit lang naman ang talab 'yun, no. Kita mo ang talab ng firing pin ng ano, ng 22. Ayun lang. 'Yun. Ganun lang. So ayan, sana may natutunan din kayo sa ating maliit na maiksi na video. At sana may
may mga katanungan pa kayo, i-follow up ninyo. At kung may mga comment pa kayo, please comment down below para ma-share naman natin sa iba. Ayan, maraming salamat sa iyo, Chinchin, at marami pa ang iyong malayo pa ang iyong mararating. At doon sa ating mga estudyante, huwag kayong magatubiling magtanong at sasagutin natin sa maliit nating kalaman. Okay, 15 minutes na tayo. Hanggang sa muli nating video. Maraming salamat and thank you very much. God bless us all.